Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kaaldab na mga kaganapan po sa social media. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po na mga nababalitaan ninyo, nababasa ninyo, ay base po sa mga source ni Mr. Destiny, sa mga taong kumbaga nagmamahal sa channel ko, na sinasabihan po nila ako, alam mo Mr. Destiny, imbestigahan mo nga na may mga kaganapan ngayon bukod sa walang singsing si Mengay, yung mga issue na kumbaga pinag-uusapan. Yan ang kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po na mga gusto nyo pong mapanood, mapakinggan, maging relax lang po kayo, maging kampante, di po ba? Tapos ipagpipilitan po nila na hindi, fake news yan, lahat ng sinasabi niya fake news. Kung lahat po ng ina-update ko fake news, di dapat nakakasuhan na po ako, di dapat nakakulong na po ngayon si Mr. Destiny at tinihimas na nga po ang rehas. Pero hindi po kasi ako bumabase po ako sa mga sinasabi po sa akin na mga taong kumbaga mapagkakatiwalaan at may ebidensya at resibo naman po sila. Hindi naman po natin kumbaga gumagaya sa mga iba na nag-e-edit tapos sasabihin nila na bossing, polling, ganto ganyan, Wancho, Mengay, Shu Ramirez, congressman, di po ba? Wala tayong ganong ginagawa at wala tayong ebidensya at resibo na magpapatunay doon. Sa akin ang dami, kaya nga sabi ko sa inyo, bago po tayo kasuhan, tignan po muna nila. Kaya nga po bago, alam ko lahat ng channel ko binantayan to nila Nanay Dab, Tatay Dab at nila Mengay, sigurado pati po ang manager po nila, kasi ng mga panahon na yan si Rams David, talagang sabi nga po niya doon po sa mga nagpakalat ng fake news, kakasuhan daw po nila pati mga vlogger. Kung matatandaan nyo, di po ba nagkaroon ng scandal si Mengay? Pero hindi naman po siya yun. Kamukha niya lang, may hawig lang ng konti. Tapos kumalat na, nag-viral na, pinost na sa social media, ginamit ng content, ginamit pa po sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Lahat daw po ng mga fake vlogger didemanda. So, alam ko nakita niya na, kasi imposible po na hindi tayo makita dahil aldab po tayo. Kaya lang siguro lahat ng video natin tinignan nila at doon makikita nila na may mga ebidensya at resibo tayo na magpapatunay kung ano nga po ba talaga yung totoo. Kaya nga po hindi na kumbaga magawang sampahan tayo ng kaso nila Nanay Dab at ni Rams David. Sila po yung pumunta sa NBI ng mga panahon na yon. Hindi po nila kasama si Maine Mendoza. Kumbaga dalawa lang po sila. Andun ata si Dean at si Lysam. Well, correct me if I'm wrong. Ay si Chico ba yon? Yung dating handler ni Mengay. Well, correct me if I'm wrong sa pangalan na banggit ko. Kay Lysam, si Lysam, kay ano pala yan? Kay Alden. Si Quick, ano ba yan, Mr. Destiny? Pasensya na po kayo. Ayun po yung tatlo na kumbaga nakita akong kasama. Bukod po sa loob, hindi ko na po nakita yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, imposible naman na hindi nila tayo imbestigan. Siguro alam din ni Rams David na marami akong hawak na ebidensya. Galing po din sa kanya eh. Isa rin po siya sa mga panahon na namayagpag ang kanyang pangalan dahil kay Mengay. Although marami na po siyang talent, artist na hawak. Yan po ay sa loob ng GMA Artist Center. Kumbaga, siya po yung unang manager ni Maine Mendoza. Hindi, para lang klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita. Kaya nga po napasok si Mengay sa Sunday Pinasaya dahil hawak siya ni Rams David. Ngayon alam nyo na yung buong kwento. Kaya nga hindi rin tayo pwedeng kasuhan ni Rams David kasi siya rin nagpakalat na buntis si Maine. Di po ba?
O, baka sabihin nyo, naku, fake news ka na naman, ako, idedemanda ka na naman yan. Hindi po nila magawa kasi nga po alam nila yung buong istorya, alam nila yung buong kwento. Lalo na po kapag si Mr. Destiny nagbibigay ng paliwanag. Pero bago natin ituloy itong napakagandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Altab Nation na nagmamahal kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Remind ko lang po uli sa mga dumadaan, may kanya-kanya tayong pananaw at opinyon. Pasensya na po kayo kung lagi kong sinasabi to. Para lang po sa mga dumadaan na makukulit. Ang Aldab po ako since 2015, kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na itigil ko na yung pagbibigay ng update. Paninira lang daw po ito kay Alden, kay Main. Common sense na lang po. Ano nga po ba sinisira natin? Ano nga po ba sa tingin nyo ang paninira? Tama naman po yung mga ina-update ko. Kita nyo walang sing-sing si Main. Bakit nga po ba sila affected? Alam nyo kung bakit galit na galit ang mga mamis, mga titas, mga senior na Main fanatics at Armain? Kasi alam nila na hindi po pwedeng ihiwalay ang sing-sing. Hindi po ba? Ang singsing ang magpapatunay ng tapat at pagmamahalan ng mag-asawa, lalong-lalo na po sa babae. Di po ba? Ang lalaki talagang kalimitan tinatanggal yan. Kalimitan, kumbaga, para, well, sa mga hindi faithful yun. Pero pag faithful ka, gaya ni Richard Polkerson, alam mo na bawal mong isuot yan. Ang gagawin mo, ilalagay mo siya sa pendant mo, gagawin mo siyang kwintas. Tapos, ang gagawin mo para hindi maging wedding ring siya, isusuot mo sa daliri na doon lang po pwedeng magkasya. Doon lang po pwede mong masuot na, kumbaga, ay, hindi namang wedding ring yan kasi hindi naman doon nakasuot eh. Yung tipong ganon, gagawa ka ng paraan para, kumbaga, madala mo siya lagi araw-araw. Eh, hindi nadala ni Mengay. 3 araw na. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets. Kaya nga po affected sila. Inis na inis sila kasi nga nababasag ko sila. Inis na inis sila kasi ako nga po yung nagpapaliwanag at nagbibigay ng update kapag anong wala kay Mengay. Kung ano yung meron si Mengay ngayon at kung ano nga po ba yung mga kaganapan. Gaya nga po ng bigote ni Congressman. Marami daw po ako napapansin. Masyado daw pong malikot yung mga mata ko at yung pag-iisip ko. Nagagawan ko daw agad ng istorya. Gayong normal lang daw po yun kapag balbasarado ang isang lalaki. Gaya nga po ni Congressman Arjo na may dugong Kastila po raw. Kaya ganon. Sabi ko nga po, common sense na lang. Hindi naman ganun kabilis tumubo ang bigote lalo na po kapag inaahit mo. Alam naman po natin mga ka-Aldab na mahirap nga po talagang kontrahin yung mga taong alam nyo na kung bakit, di po ba? At dito po mga ka-Aldab, sa pelikula o sa bagong tambalan ni Nadine Lustre at Alden Richards, ano sa tingin ninyo? Magkiklik nga po ba ito? Tatangkilikin nga po ba ito? At sa mga nagtatanong, wala pa po si Alden Richards sa Pilipinas. Bibigyan ko po kayo ng update kapag dumating na siya. Bibigyan ko po kayo ng ganap kapag nakauwi na po sila nila Mamatin. Pero habang ngayon wala pa, hindi po tayo pwedeng magbigay ng mga ganyan. At sa pelikula po nila Alden Richards at ni Heaven Parello, wala pa po eh. Wala pa. Although ano to Viva Films din si Nadine Lustre. Viva Films din po si Heaven. Kaya lang, ang director po kasi ng kay Heaven si Alden Richards. Ang producer po si Boss Vic Del Rosario. Pero dito papasok ang GMA Films. Kumbaga magko-collaborate sila ng 3. Kaya hindi masyado na po-promote po. Nagtataka po kayo kay Heaven, hindi masyado pinopromote ng GMA. Kay Alden din po kasi yun kay Boss Vic. Wala pong yung GMA Films sa pelikula nila. Kaya kita nyo hindi masyado na po-promote. Natabunan na.
inaantay pa si Alden Richards para kumbaga isa lang po ba para malaman kung kailan nga po ba talaga yung tagpo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.